Yan, nakikita ang mga expert itong social winning, yan, lahat ng presentation ay wala nang masabi. Thank God, at salamat sa buhay Sister Eileen. Itong si Sister Eileen naman, ito naman ang chismosa rin, tawag ng kanlabas. Pero magandang pagka-chismosa niya kasi bigbigan. Yan, mayroon pa gano'n? Mayroon. Yan, okay. Kasi yung chismosa na hindi ang bala ay mula sa Bible. Kasi may chismosa naman mula sa Bible. Okay? Thank God. Thank you sa Mariano family. Nandito si Brother Jaime. Okay? Salamat. Nandito po yung ating pagkakandidato ng Kagawad at Kita. Maya tayo mag-usap mamaya. Kung wala, alam ko, nagpainom kayo doon. Dito may inumin naman tayo. Okay, tawagin natin ating tagapagsalita. Lason sina? Ay, ito po ay Associate Pastor o Pastor? Mission Pastor po na Manuel Baptist Church. Pastor Joe Lasco. Lasco po. Lahat po tayo magsitayo. Tawagin natin ang Pastor na magsalita. Siya po ang magbigay sa atin ng mensahe. Bigyan naman natin ng karangalan ng Pastor na taga-Manila. Kinabahan. Purihin ang Panginoon at tayo po ay nagkasama-sama ngayon. Salamat sa Diyos dahil binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na makapagsalita, na makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Pwede na po maupong lahat. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon. Kami po sa iglesia, sa Emmanuel Baptist Church, meron po kami 3 pastor. Ang amin pong senior pastor, si Pastor Roy Cruz, on behalf po sa kanya, at ng Emmanuel Baptist Church, kami po ay nagpapasalamat dahil nandito kayo na binigyan nyo kami ng pagkakataon makapag-ministeryo sa inyo. Meron po kaming youth pastor, si Pastor Seth. Siya po yung nangangalaga sa mga manggagawa. Ito po, tumatawag. Sandali lang po, tumatawag. Pastor, hindi papayagan yung mga young people, may iwan. Hindi lang. Nire-request ni Pastor Romeo. Joke lang, Pastor. Si Pastor Seth po ay masyadong lumalaga sa mga young people. So meron kami 3 pastor. May senior pastor, which is si Pastor Roy Cruz. Andito po yung kanyang ina. At ako po ay sa mission. Kaya pagka sa labas, ako po yung kasama. Pagka nagpaplano, ako yung kasama. Ang youth, si Pastor Seth. So salamat sa Panginoon. Alam niyo po, ang mga young people, isa sa mga pinagpala ang Emmanuel Baptist Church. Ako po ay 6 na taon pa lang sa Emmanuel Baptist Church na nagpapastor. Si Pastor Roy po ay yun yung unang pastor doon. Pero nadatnan ko ng Emmanuel Baptist Church ay masigasig sa paglilingkod sa Panginoon. Yung mga young people, sila na mismo ang nagpaplano. Nagsasambit na sila ng kanilang plano sa kanilang pastor sa church. So nagpaplano sila. Pagkatapos nilang planuhin, gagawin nila. Kasama po dito yung VPS. Kasama dito. Ito naman pong lakad na ito ay hindi po ito lakad ng young people. Nagkataon lang na marami kami kasamang young people. Pero naasahan po namin sila sa pagtuturo. Ito po ay plano ng moms and dads. Ang plano po na ito ay hindi sa young people, hindi sa church, kundi ang plano po nito ay mga nanay at mga tatay. Kaya salamat sa Panginoon kasi pinagpala ang Emmanuel Baptist Church sa mga tatay at nanay na kami ay nagsusuporta na lang, kami mga pastor, nagpapalakas ng loob, nagsusuport. Kikita ko si Pastor Romeo kanina, habang nagsasalita, habang nag-special number, andun yung kanyang suporta sa kanyang mga member na magpalakas dito sa taas. Po. So salamat sa Panginoon kasi nga mayroon po tayong moms and dads na nandito ngayon. Pwede pa tumayo po lahat, moms and dads. Kasi sila po yung ang plano nito. Sila yung organize. So po, maraming salamat po. Sila lahat na nag-solicit, namili ng mga pangregalo. Ang kanila po, nangunguna po si Ate Annabel, yung pong maganda. Pero mas maganda pa yung bahay ko po ha. Yung maganda po na nakakulay pink. Ate Annabel. Siya po yung nag-organize. Kasama niya yung ibang mga nanay. Tapos meron po tayong mga senior citizen na nandito. Kasama po yung nanay ng ating pong pastor. Si Kuya Rudy po yung nagsalita dito. Siya po yung asawa ni Ate Annabel. Magkaagapay sila sa pag-organize ng BBS namin tuwing summer. Salamat sa Panginoon kasi binigyan niyo kami ng pagkakataon. Nandito kami ngayon. Purihin ng Panginoon. Alam niyo po ang problema nila, sabi nila,
Hindi nila problema kung paano disiplinahin ng mga bata kasi sanay na yung mga yan eh. Taon-taon ginagawa na yan, nag-BBS, pupunta sa mga bayan-bayan, mga probinsya para mag-BBS. So sanay na sila. Ang problema nila sa Ilocos ay language barrier. Inisip nila, maintindihan kaya kami ng mga bata kasi Ilocano sila eh. Hindi na alam kung magtatagalog, kung mag-English. Ako. Pero alam nyo, sa biyaya ng Panginoon ay naging maayos yung ating pong gawain. Ngayon, ang problema ko rin, language barrier. Hindi ko alam kung may intindihan niyo ako sa Tagalog, pero alam ko may intindihan niyo ako. Naalala ko po, mayroon kaming kapitbahay na Ilocano. Kaya nagkakaproblema ako eh, kasi nga na-experience namin na hindi magkaintindihan ng Tagalog at saka Ilocano. May bago kaming kapitbahay na Ilocano at yung kapitbahay namin na Tagalog ay nawala ng kalabaw. Pumunta siya sa kapitbahay namin, gumaan sa amin siyempre. Sabi ng tatay ko, hindi ko nakita eh. Pumunta siya doon sa kapitbahay na Ilocano. Sabi niya, pre, kita mo yung kalabaw ko na nakawala. Hindi ko na makita kung saan. Sabi ng Ilocano, pre, agas day, di banger. Ha? Pakastay banger. Okay. Pakastay banger. Pagka Tagalog kasi natin mo nagpakasta, ibang isip nun, di ba? Ibang isip nun. Sabi niya, pre, pakastay jay banger. Sabi niya, yung kalabaw ko po, sabi niya, yung kalabaw ko, bata ko yan, di ba yung magpakasta. Yun yung magiging problema. Minsan yung barrier ng language na po. Ngayon, hindi ko alam kung maintindihan niyo po ako. Pwede po bang, okay lang, maintindihan niyo na po ako sa Tagalog na po. Kanina, sabi ko po, meron ako dalawang layunin sa iglesyang ito. Naiiwan sa inyo bago kami umalis. Nagpapasalamat ako sa inyo pong Pastor Romeo. Binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapagsalita. Purihin ang Panginoon. Sa Sunday School at saka sa worship service. Unang layunin ay baka may mga pumupunta sa church na hindi pa tumanggap sa Panginoon. Madalas kasi pumupunta lang sa church member ako ng Baptist doon, no? Member ako ng Gethsemane Christian Baptist Church. Kaya lang, hindi pa talaga totoong tumanggap sa Panginoon. Yun yung layunin ko kanina. Saving faith. Ngayon naman, ang layunin ko po ngayon ay pananampalataya pa rin. Pero hindi na ito yung saving faith. Dahil kinukonsider ko na lahat, sana, at purihin ng Panginoon, ang lahat ng nandito ngayon ay tumanggap na sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas kay Jesus Christ. Kasi ang pag-usapan po natin ngayon ay pananampalataya na pwedeng magawa ng Panginoon ang lahat sa atin. Apo, may mga mag-sentence tayo, 60, 70, pero pinagamit nila sa Panginoon yung kanilang lakas. Nagtuturo sila ng mga bata. Alam niyo naman, pag nagturo ng mga bata, ang hirap. Pero andyan sila, binigay nila ang kanilang buhay, ang kanilang lakas, para isa po yun sa kanila pong pananampalataya. Nagagamitin sila ng Panginoon. May mga young people tayo, ipinagamit nila ang kanilang buhay sa Panginoon. Pananampalataya po yun. So, ngayong umaga, ang layunin po natin ay pananampalataya ng bawat isa na nakakapaglugod sa Panginoon. Kaya hiling ko po ang lahat na buksan po natin ang Hebrews chapter 11 verses 1. Ang hawak ko po na Bible ay Tagalog. Hebrews chapter 11, verse 1 to 2. At 6 lang. 1, 2, and 6. Ano po? 1, 2, and 6. Hebrews 11, 1, 2, and 6. Bilang pag-alang sa salita, ayun po, nakatayo na kayo lahat. Tayo po ay, basahin po natin ang sagot-sagutan. Ano po? Babasahin ko po sa verse 1, basahin niyo sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 6. Tatlong talata lang po yung babasahin natin. 1, 2, and 6. Sige po. Sisimulan ko sa verse 1, sasagutin niyo ako sa verse 2. Ngayon, ang pananampalataya, ang katiyakan ng mga bagay na inaasahan. Ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 6. Ang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos
sapagkat ang sino ang lumapit sa Kanya ay dapat sumampalataya kay Diyos at siya ang pagbigay ng katispala sa mga masikasig ng mahanap sa Kanya. Tayo po'y sandaling manalangin. O dakilang Ama, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Alam ko po, Panginoon, ang bawat isa ay mayroon pong kakayanan na magtiwala at manampalataya sa inyo. Sa pamamagitan po ng inyong mga salita ngayon, encourage niyo po kami, Panginoon, na magpatuloy, na maglingkod sa inyo na mayroon pong pananampalataya. Ibinabalik ko sa iyo, Panginoon, ang mataas na pagpupuri. Banal na Espiritu, patuloy ka pang mangusap. Dalangin ko po ito sa matamis pangalan kay Jesus. Amen. Puri po ang Panginoon. Pwede na po maupo lahat. Maraming salamat po. Ang pananampalataya ay hindi ito yung nakikita ko lang. Sabihin natin, ang Emmanuel Baptist Church ay nandito, naglilingkod sa Panginoon kasi matatag ang kanilang pananampalataya, mataas ang kanilang pananampalataya. Okay din naman po yun. Kaya lang, madalas, na ang pananampalataya ay nandoon sa ating puso. Gumagawa tayo sa isang bagay na una doon yung ating pananampalataya. Ulitin ko po, wala na po dito yung saving faith na sinasabi natin, yung impyerno at langit. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay pananampalataya na mayroong gagawin ang Diyos dahil sa atin. Tao tayo ng Diyos eh. Ang tanong ko ay, tinanggap mo na ba si Jesus bilang sariling tagapagligtas? Kung tinanggap mo na si Jesus bilang sariling tagapagligtas, ikaw ay tao na ng Diyos. At dapat, ikaw ay sumunod sa Panginoon bilang sa Panginoong Jesus sa tubig ng bautismo. At kailangan mo rin sundin ito sa pamamagitan ng pagpapabautismo sa ating manggagawa na nandito. Kaya kung mayroon ka ng pananampalataya, tinanggap mo na si Jesus bilang sariling tagapagligtas, ikaw ay tao ng Diyos. Ikaw ay kasama ng Diyos. Kaya kanina na-appreciate ko, hiniwalay yung pagbibigay ng mga bisita at saka mga taga rito. Kasi minsan, may iba yung kaisipan. Magbibigay ako para maligtas ako. Di ba? At minsan, pagpasok, ay, kaya pala nila ako inimbitahan kasi magbibigay lang ako ng offering. So, magkakaiba yun. Kaya nga naging strong yung kanilang desisyon na ang magbibigay lang sa offering kaninang umaga ay yun pong taga rito lang, yung member lang. So ngayon po, pag-usapan po natin ang pananampalataya natin sa Panginoon. Ngayong umaga po, nais ko pong bigyan kayo ng ilang bagay na magbigay sa atin ng encouragement. Ang tema po natin ngayon ay ang tema na pag-usapan natin o yung tatahagin natin kung pag-usapan ay measure your life, measure our life by our faith. Sukatin mo yung iyong buhay sa yung iyong pananampalataya, buhay pananampalataya. Saan ka na ba ngayon? Ikaw ba yung tumanggap sa Panginoon kanina lang? Sabi sabihin, nagsisimula na yung pananampalataya sa iyo. So, ikaw ba yung tao ng Diyos na yung pananampalataya ay umuusad na? Nagpapagamit ka na sa Panginoon? Andyan ka na, kasama ka na ni Pastor Romeo? Pumupunta sa outreaches? Salamat nga po pala dun sa mga driver ng tricycle. Ano po? Alam niyo po, isa sa pinakamalaking bagay, yung meron tayong kasamang driver ng mga sasakyan. Malaking bagay para sa pastor yun. Lalo dito na medyo malalayo. Salamat din po doon sa mga nanay na nagsuporta kay Pastor Romeo para siya ay alalayan sa gawain dito. Kailangan nyo ng pastor. Ano po? Nasaan ba yung pananampalataya natin? Ikaw ba ay naglilingkod dito sa church, dito sa iglesyang ito, dahil ikaw ay may pananampalataya? O ikaw ay naglilingkod sa lugar na ito dahil gusto mong magkaroon ng pananampalataya? Nakita niyo po may pagkakaiba? May pagkakaiba eh. Dapat nandito ka sa church dahil may pananampalataya ka na ikaw ay gagamitin at ginagamit ka ng Diyos. Di ba magkaiba? Pumunta ka dito sa church para magkaroon ka ng pananampalataya. O po, ito pong Gethsemane Baptist Church ay pwede mo matanggalin. Okay lang? Medyo na-stuck po kasi ako eh. Ito pong Gethsemane Baptist Church ay ginagamit ng Diyos para pangalagaan ng mga mananampalataya. Pero hindi ka magkakaroon ng pananampalataya kung ikaw ay hindi mo pa tinanggap sa Jesus bilang sariling tagapagligtas. Kaya ngayon, ikaw ay nandito
dahil ikaw mayroon pananampalataya na gagamitin ka ng Diyos kasama ng ating manggagawa na nandito. Alam niyo po, ako po bilang isang manggagawa, pinagpala ako ng Panginoon dahil may mga nanay at may mga tatay. Hindi na ako mag-isa. Nung ako po nasa Palawan, halos mag-isa kami, may bahay ko, mga anak ko, naglilingkod sa Panginoon. Yung aking pong panganay, siya yung driver ko para magsundo ng mga kapatiran sa malalayong lugar. May tricycle kami noon. Yung babae naming anak, siya nagtuturo kasama na aking may bahay. Halos ganun ang nangyayari sa amin nung nandun kami sa Palawan. Pero nung lumipat kami ng Emmanuel Baptist Church, hindi lang kami, kundi may mga nanay at may mga tatay na sumusuporta at nag-organize ng gawain. Kailangan ng pastor yun. Kailangan ng pastor yun. May mga mananampalatayang nagsusuporta. Kanina si pastor talaga sinusuportahan niya yung nakatayo dito eh. Pero alam niyo ba, bilang isang manggagawa, gusto kong magsalita, na may mga panahon na ang pastor ay nangihina din yung ignite. Nawawala yung ignite dahil nga minsan pagod na, minsan ay na-discourage. Pero alam niyo kung bakit magpapatuloy? Dahil nandyan kayo ng mga mananampalataya. Sa inyo, nakasalalay ang ignition o yung pagpapatuloy ng manggagawa. Mamaya sasabihin ko, pag-uusapan natin, ang aming baon ay pananampalataya. Kami mga pastor, ang aming baon ay pananampalataya. Pwedeng wala kayo dyan, magpapatuloy ang gawain. Pwedeng hindi kayo tumulong, magpapatuloy ang paglilingkod sa Panginoon. Pero alam nyo, lalong magiging masigasig, lalong magpapatuloy, at lalong magiging mainit ang gawain kung kayo ay nagsusuporta sa gawain sa Panginoon, lalo tigit sa pananampalataya. So, measure po natin. Sana tayo ngayon. Sukatin natin ating pananampalataya. Hindi yung katabi mo ha. Huwag mong sukatin yung pananampalataya ng katabi mo. Sukatin mo ang iyong pananampalataya ngayon kung saan ka na. Ako. Kasi hindi mo alam ang laman ng puso ng iyong katabi. So ngayon po, pag-usapan po natin, measure our life by our faith. Mayroon po akong 4 na mga tao ng pananampalataya sa Biblia na magbibigay sa atin ng metro kung saan na tayo sa pananampalataya ito. Meron akong 4 na pag-uusapan ngayon. Pananampalataya. Una, alam natin, kilala natin si Abraham. Di ba ba? Kilala natin si Abraham. Siya po ay Abraham pa noong una. Hindi pa siya pinapangalanan, hindi pa siya tinatawag ng Diyos. Noong sumunod siya sa Diyos, pinangalanan siyang Abraham. Ano ang nangyari kay Abraham? Sabi ng Panginoon, umalis ka sa lugar na yan, pumunta ka sa pumupuntahan ko sa iyo. Sabi ng Panginoon kay Abraham. Umalis si Abraham, walang question sa Panginoon, dinala niya ang kanyang mga alaga, dinala niya ang kanyang mga katulong. Mayaman na si Abraham noong mga panahon yun. Mayaman na siya, hindi siya sumunod sa Panginoon para magkaroon ng kayamanan. Mayroon na siyang hayop, mayroon na siyang mga katuwang, mayroon siyang mga katulong. Binitbit niya, sinama niya yung lahat papunta sa lugar na pinapupuntahan sa kanya ng Panginoon. Ganon kalupit ang pananampalataya ni Abraham. Isa pang pangyayari, si Abraham. Sabi ng Panginoon, Abraham, bigay mo sa akin ang iyong anak. Ihandog mo sa akin ang iyong anak. Noong unang panahon, ang paghahandog ay hindi yung dadalhin mo sa church, ipapanalangin ng pastor. Hindi ganon. Ang paghahandog noong unang panahon, dadalhin mo daw sa dambana, gagawa ka ng altar, at papatayin mo yung iyong handog na buhay, at susunugin siya. Ganon ang plano kay Isaac. Kaya sabi ng Panginoon, ihandog mo yung aking anak, ang iyong anak sa akin. Doon siya sinubukan ng Panginoon. Doon sinubukan ng Panginoon ang matinding pananampalataya. Tingnan niyo po una. Sinubukan ng Panginoon ang pananampalataya ng Abraham. Aalis siya sa kanyang lugar, pupunta siya sa lugar na hindi niya kilala. Isang pagsubok sa kanya ng Panginoon, kukunin yung kanyang anak para ihandog na papatayin. Pero sumusunod si Abraham. Ganon katindi ang pananampalataya ni Abraham. Kung ano ang hingin sa kanya ng Panginoon, yun ang gagawin niya. Kung saan siya mapupuntahin ng Panginoon, ganon doon siya pupunta. Ngayon ang tanong, ang ating bang pananampalataya ay katulad ni Abraham. Kung ano yung hihingin sa'yo, ibibigay ko. Kung saan kita papupuntahin, alam niyo sa totoo lang po, kami ay taga-Palawan. Kung yung buhay lang, mas gusto na aking may bahay sa Palawan. Mas gusto na aking may bahay sa Palawan. Sabi niya, yung sweldo ko,
kung sa Palawan tayo, hindi na ito mauubos eh. Kasi may bahay kami doon eh. Mayroon din kami hanap buhay doon. Kaya lang kasi ang Panginoon ay nagbigay ng direksyon, umalis kami sa Palawan at pumunta sa isang lugar. Ngayon, ako ay natatakot. Kasi talagang mahina aking pananampalataya pagdating dyan. May 3 akong anak na kailangan ko silang paaralin. Sabi ko, Lord, pag ako ba ay umalis ng Palawan, mapapaaral ko pa yung aking mga anak. Pero alam niyo po, sa anim na taon na nandito kami sa Luzon, wala kami sa Palawan, pinakita ng Panginoon sa amin kung paano siya naging tapat sa amin. Gumraduate po yung aming anak na babae sa seminary, sa Center for Biblical Studies. So, graduate po siya doon, Christian Education. Graduate. Sabi ko, Lord, salamat sa milestone na ito. Yung akin po pangalay ay gagraduate ngayong October, kung gagraduate niya. Ngayong October, nag-OJT po siya. So, hindi ko alam. Ang Panginoon ay gumawa. Hindi namin alam kung paano nangyari. Pero yun na nga, matapat ang Panginoon. Hindi ko kaya ang pananampalataya ni Abraham. Pero mga kapatid, paano natin susukatin yung ating pananampalataya? Pag sinabi ng Panginoon, bigay mo sa akin, pagyayamanin ko yan. Maniniwala ba tayo? Maniniwala tayo? Sige nga po. Tingnan po natin, Malakay chapter 3 verse 10. Bago po natin basahin ang Malakay chapter 3 verse 10, ikwento ko yung istorya bago nangyari ang Malakay chapter 3 verse 10. Tungkol po yan sa ikapo. Itong si Abraham, pinaalis ng Panginoon sa kanyang lugar, pumunta sa isang lugar na dapat niyang pamupuntahan. Kaya lang, dumating sa isang lugar na ito si Abraham at saka si Lot ng kanyang pamangkin o pinsan, pamangkin. Dumating sa pagkakataon na kailangan na nilang maghiwalay. Sabi niya, Lot, malaki na ang ating ari-arian. Kailangan na natin maghiwalay. Dito sa lugar na ito, piliin mo. Saan ang gusto mo? Sa kapatagan o sa kaburulan? Ang pinili ni Lot ay yung kapatagan. Nakita niyo yung maganda. Pinili ni Lot ang mas maganda. Sabi ni Abraham, kung saan ang pipiliin mo, yun ang sayo. At kung yung hindi mo pipiliin, yun ang akin. So dumating ang pagkakataon, nagkapilian sila, hiwalay na sila ni Lot, dala-dala niya yung kanyang, naghati na rin sila, parang sa mga ari-arian, sa mga hayong, naghati sila. Pinamunuan ni Lot yung kalahati ng ari-arian. Dumating pa sa puntong pipiliin nila kung saan yung gusto nila, may tanda at saka walang tanda. Dumating sa puntong ganun. Mas pinipili ni Lot yung maganda. Si Abraham, hinihintay niya yung pagpili na sa kanya ng Panginoon. Dumating ang pagkakataon, ito si Lot ay nagkaroon yung mga bansa, yung mga kaharian sa paikot niya ay nagkalaban-laban. Nagkaroon ng digmaan. Itong ari-arian ni Lot ay nakuha, nasamsam sa kanya. May pumalita, pumunta kay Abraham, sabi niya, yung lahat ng ari-arian nila ay nakuha na. Nasamsam na sa kanila. Nagporma nga ito si Abraham ng mga tauhan, mga soldier, makikisig na soldier. At ipinagkatiwala niya sa Panginoon. Pinadala niya doon para bawiin lahat ng mga ari-arian na nasamsam kay Lot. Alam niyo nangyari? Lahat sila sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagapi at nakuha yung mga ari-arian ni Lot at naibalik ito. Naibalik yung mga ari-arian na ito. Dahil makapangyarihan ng Diyos, kahit nakakaunti ang tao ni Abraham, pitong kaharian ng kanyang kalaban, nabawi niya ang mga ari-arian ni Lot. Alam niyo ang nangyari? Dito nagsimula yung ika-10 bahagi ay ibinigay ni Abraham sa Panginoon. So ang simulain ng ika-10 bahagi ay hindi hiningi ng Panginoon. Ang simulain ng ika-10 bahagi o ng tithes ay ibinigay mismo ni Abraham. Sabi niya, Panginoon, dahil pinagtagumpay mo ako, sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang ika-10 bahagi na aking nasamsam. Ibibigay ko sa iyo dahil pinagtagumpay mo ako. Walang sinabi ang Panginoon, sige, Abraham, pag nakuha mo lahat ng samsam mo, ibibigay mo sa akin. Walang sinabi ang Panginoon doon. Si Abraham mismo ang nagbigay, nag-volunteer. Sabi niya, Panginoon, ika-10 bahagi ibibigay ko sa iyo dahil pinagtagumpay mo ako. Pinagtagumpay mo ako. Mga kapatid, maraming panahon na tayo nagtatagumpay. Di ba? Pagkatapos ng palay, makakaani tayo ng limpak-limpak ng mga palay, tataniman natin ng munggo.
Pagkatapos natin taniman ng munggo, makaani tayo ng munggo, nalimpak-limpak na munggo. Natikman ko na po namin, unang araw lang eh. Pagkatapos nun, palay ulit. Nakita niyo yung tagumpay na pinapakita sa atin ng Panginoon, na sana, mabigay natin ang pagkakataon ng Panginoon dahil ako ay pinagpala mo, ibibigay ko sa iyo ang ika-10 bahagi ng aking inani. Hindi makarelate ang karamihan sa amin dahil hindi sila magsasaka. Ako po'y magsasaka. Nagtatanim kami ng palay, nagtatanim kami ng niyog. Pero, pag ang Panginoon ay nag-bless sa iyo ng 100 sacks na palay, ano ang ika-10 bahagi? Ilan ang ika-10 bahagi nun? 10 sacks, di ba? Napakaliit. Dura mo, 100 sacks. 10 sacks lang ibibigay mo sa Panginoon. Dalhin mo sa kamalig. Sabi niya doon sa Malakay 3:10. Dalhin mo sa kamalig para magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Tanong ng mga tao, ay, mahirap pala ang Diyos kasi nagpapadala siya ng mga ika-10 bahagi para may pagkain sa bahay. Di ba? Basahin niyo po Basahin niyo po. Malakay 3:10. Sabi niya doon, dalhin niyo sa aking kamalig ang ika-10 bahagi para magkaroon ng pagkain. At ang sabi niya doon, pagpapalain ko, kundi bubuksan ko ang dulungawan ng langit at ibubuhos ko ang masaganang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Hiningi ng Panginoon. Sa Malakay chapter 3, verse 10, hinihingi na ng Panginoon. Pero doon sa Genesis kay Abraham, si Abraham mismo nagsabing, Lord, ibibigay ko sa iyo ang ika-10 bahagi. Yung 10 sacks ng 100 sacks ko ay ibibigay ko sa iyo. Bibigay ko sa iyo 10 sacks ng 100 sacks. Alam niyo po, sa pinanggalingan namin church, paikot, parang ganun din, naalala ko pastor, nung nandun tayo sa outreach nyo, ganun din ang church sa pinanggalingan namin, halos ganun din kalaki. Nakapaikot ang malawang na palayan, nakapaikot ang mga mananampalataya. Alam mo na challenge ko sa kanila, kasi sila, ang mga magsasaka doon, mayroon lang sila pagkaanihan. Pagka tagtanim, wala kang aasahan sa kanila kundi kape. Pag ako ay nagbibisita sa kanila pagtagtanim, kape yan, kape puro. Pero pag nag-aanihan, pag pumunta ako sa kanila, mayroon diyang biko, kung ano-ano klaseng mga luto ng biko, may kanin, nagkakatay ng baboy pag pumunta ako sa kanila. Ibig sabihin, seasonal yung kanilang blessing. Pag tag-ani lang, mayroon silang blessing. Pero alam nyo, natuto sila na magbigay sila hindi lang ika-10 bahagi. Natuto silang ibigay nila yung kanilang unang bunga ng kanilang ani. Unang bunga ng kanilang ani. Hindi ko alam kung naniniwala kayo dito. Hindi ko alam kung pinapractice nyo ito dito. Ang unang ani ay ito yung sa unang taon na iyong ani. Ibibigay mo sa Panginoon. Dapat. Di ba? Kaya lang siyempre, ang mga magsasaka, yun lang inaasahan. So, hindi natin ibibigay lahat. Nagbibigay sila ng bahagi. Kinumpute. Ngayong first fruit, ang unang ani ko ngayon ay 100 sacks. Dapat ibibigay ko natin ito sa Panginoon. Pero para na may pangangailangan ako, sige, sa 3 anihan, ibibigay ko yung 5 ng first fruit ko. Ibibigay ang 5. Sa pangalawang ani, ibibigay ko yung 3 sa 10. Sa pangatlo, kasi third cropping kami doon, hindi ko alam kung ilang cropping kayo dito. Kami doon third cropping. Sa pangatlong ani, natitira doon ay 2. Diba? So yung 10 na yon ay naibigay mo sa 1 taon. Sa 1 taon ka lang, magbigay ka ng first fruit. Yung unang ani mo sa 1 taon, ibigay mo sa Panginoon. Huwag mo ibigay lahat dahil sayang yung 10. O ibig sabihin, hindi masasaklaw ang yung unang ani mo. Hati-hatiin mo sa bawat ani. Ibibigay mo ang 10 bahagi. Sa first fruit lang yun. Pero balik po tayo sa ika-10 bahagi. Sabi ng Malakay chapter 3, ibigay mo, dalhin mo ang ika-10 bahagi. Yung 100 sacks mo, idalhin mo ang 10 sacks mo sa iglesia. Kaya kami noon pagka-anihan, halos konti na yung aming ani dahil andyan lahat ng mga palay doon sa aming iglesia, sa church namin. Kasi nga yung kanilang 10% palay. Yung kanilang first fruit, palay. Tapos kami na mga deacons, kami na mga leaders, binipilat namin at pinapagiling yung iba ipinibenta para maging pera. Pwede naman kung kayo ang magbenta nun para hindi nyo napahirapan si Pastor, ang dami ng trabaho eh. 10 sacks. Ito yung ties ko, 10 sacks. Ibibilat ko, papagiling ko. Ibibenta ko, Pastor, ito yung binentahan ng 10 sacks ko. Pwede rin. Pastor, pinagiling ko na. Ito yung nangyari sa 10 sacks.
ibibigay mo dito sa church. Dalhin ang ika-10 bahagi sa aking kamalig para magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Bubuksan ko ang dulungawan ng langit, ibubuhos mo ang masaganang pagpapala. At sa verse 11, sasawayin ko ang lahat ng mga mananakmal sa inyong lupain. Ano ang mga mananakmal? May mga salot dyan na pwede, di ba? Alam niyo, hindi yan. Kung tayo ay maging tapat lang sa tithes, tapat lang tayo sa first fruit, tapat tayo sa giving na hinihingi ng Panginoon, hindi natin kailangan ng pesticide eh. Hindi natin kailangan ng abono eh. Kasi makapangyarihan ng Diyos. Kung naniniwala kayo at nananampalataya ka, ang Diyos ay pwedeng gawin ang lahat sa inyo. Gagawin niyang lahat sa inyo. Mayroon kayo may isang kapatiran sa Palawan. Di ba, pagka ang palay ay namumulaklak, pag inulan yan, ipa ang labas. Tama? Pag ang palay ay namumulaklak at inulan, ipa ang labas. Alam niyo ng mga panahon yun, namumulaklak yung kanyang palay. Sabi niya, Lord, lumuhod siya sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, alam mo naman, nandito lang din ako nakaasa sa palay na ito. Sana naman bigyan mo ako ng pagkakataon na may save sa ulan ang palay na ito. Alam niyo yung kanyang 5 hectares na palayan, ganyan din, palayan din, namumulaklak. Hindi naman sabay-sabay kasi hindi sabay-sabay tinanim yun, pero may part doon. Alam niyo, bumubuhos ang ulan, talagang lumaragasa ang ulan. Hindi, ito ay totoong kwento ha, hindi ito kwentong isip lang. Bumubuhos ang ulan, parating ang ulan. Sabi niyo, Lord, bahala ka. Nasa sa iyo ang desisyon. Kung ako ay walang kikitain ngayong buwan, magpapasa ko ba ako sa iyo? Hindi ako magtatampo. Pero kung ako ay pagpapalain mo at hindi ulanin ito at para maging busog ang aking palay, huwag mo paratingin sa lupain ko. Alam niyo anong nangyari? Yung buhos ng ulan, bumubuhos ang ulan, umiikot lang doon sa kanyang 5 hectares. Sakto yan, 5 hectares. Bumuhos ang ulan. Yung kanyang palay ay hindi na ulanan. Patutuo yun. Kaya alam niyo itong taong ito, mula pa noon, nung siya ay binata pa lang, siya ay nagbibigay na siya sa Panginoon. Nagbibigay na siya sa Panginoon, kanyang ikapo at ng kanyang first fruit. Ang sekreto po nito mga kapatid, mag-ano lang tayo partner natin ang Panginoon sa pamamagitan ng iglesyang ito. Bibigay natin yung parang yun sa Kanya, kasi sa Kanya yan 10% ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin ay kasampo. Pero anong pangako niya? Sabi ng mga tao, ay, nanghihingi pala ang Diyos Hindi pala mayaman ang Diyos Pero ano sabi niya sa verse 11? Sabi niya, ibubuhos ko ang masaganang pagpapala sa inyo. Kuripot ba ang Diyos? Hindi ba mayaman ang Diyos? Ibubuhos niya ang masaganang pagpapala sa inyo. Mga kapatid, ang pananampalataya ni Abraham, kahit ano ang hingin sa kanya ng Diyos, ibibigay niya. Ang tanong po, kung merong hinihingi ang Panginoon sa inyo ngayon, bibigay niya rin ba? Pag sinabi niya, kasampung bahagi mo, binigay mo ba sa akin? Yung first fruit mo, yung offering, wala pa na yung offering, hindi pa natin na nag-usapan, na ibigay mo na ba? Panginoon, ubus na. Yung 10 sacks, wala na. Offering pa ako ng 5 sacks, wala na. Pero tingnan niyo po mga kapatid, subukan, sabi ng Panginoon. Siya pa rin subukan niyo ako ngayon din, kundi bubuksan ko ang durungawan ng langit, ibubuhos ko ang masaganang pagpapala. Andito po yung ating mga kapatiran. Nagsasalita ako hindi lang sa pamamagitan din ng Biblia. Hindi lang sa pamamagitan ni Abraham. Yung mga kapatid na natin nandito ay mga tapat sila sa ikasampung bahagi. Hindi lang sila tapat sa ikasampung bahagi, kundi sila, ang kanilang buhay ay binigay din nila dito. Ibig sabihin, ay, nag-tithes na ako, sila na lang pumunta doon. Hindi po Nag-tithes na sila, nag-offering pa sila, pati buhay nila at oras nila ay nandito. Nakikita nila, yung sinasabi ko ay nanggaling sa Biblia at nararanasan. At alam ko rin po, ang ilan at ang marami sa inyo ay nararanasan. At encouragement ko, magpatuloy kung ano ang hiningi ng Panginoon sa iyo, ay ibibigay mo. Ngayon ang tanong, kung ang buhay mo ang hiningi ng Panginoon, sige nga, samahan mo si Pastor, mayroon tayong outreach doon, wala tayong pastor doon, pwede pang samahan mo si Pastor, sabi ng Panginoon. Ibigay mo yung oras mo pag Sunday. Alam niyo ang problema sa mga mananampalataya. Sakit na rin ito, Pastor, ng mga mananampalataya kahit sa pinanggalingan ko. Pagtagtanim, walang Sunday. Pagtag-ani, walang Sunday. Sabi ko, ano kaya kung huwag nalagyan ng Panginoon ng tagtanim at saka tag-ani? Puro Sunday na lang. Diba? Para pumunta sa church. Palagay ko lang pupunta sa church Kasi wala rin tayong kakainin Pero subukan kaya natin. Yung inilagay ng Sunday ng Panginoon ay puntahan natin. I-set aside natin yung Sunday na yon. Ay, sayang, kalahating box pa lang yung nataniman ko. Pero dahil Sunday ngayon, sige,
pupunta ako sa church. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, subukan nyo ako ngayon din. Si Abraham yun. Si Abraham. Pangalawang tao. Pangalawang tao. Yung kanina po sinasabi ko ay Genesis chapter 22, verse 1 to 14. Hindi ko na po siya binasa kasi medyo mahaba. Pangalawang tao, si Noah. Kilala niyo si Noah, di ba? Kilala niyo si Noah. Sa Genesis chapter 6, verse 14 hanggang 16, ito yung account na sinabi ng Panginoon kay Noah. Sabi niya, Noah, gumawa ka ng arka. Saan si Noah ng mga panahon yun? Sa pinakamataas na tuktok ng bundok. Pag ikaw si Noah, pag sinabi ng Panginoon, sige nga, gumawa ka ng bangka dito. Siguro bangka, okay lang dahil sa ilog. Kaya lang, arka yung pinagagawa sa kanya eh. May sukat nandyan, may sukat sa Genesis chapter 6, verse 14 to 16. May sukat yung lawak, may sukat yung haba, may sukat yung taas. Mayroon kung nilagay specific ang pinagagawa ng Panginoon kay Noah. Gumawa ka, Noah. At ang matindi dito mga kapatid, hindi lang si Noah ang gumawa. Pati yung kanyang pamilya niya, pati yung kanyang mga anak. Pinagtatawanan siya ng mga panahon yun. Parang napaka-inosente naman ito ni Noah. Taas-taas ang bundok, babaha, gugunawin. Pero nagpatuloy si Noah sa kanyang sa utos ng Panginoon sa kanya. Noah, gawin mo ang ang arka na ito. Lagyan mo ng pinto. Lagyan tatlong palapag. Yung bawat dugtungan ng mga kahoy, lagyan mo ng alkitran. Specific, di ba? Specific. Mga kapatid, alam ko, mayroong specific na inilagay ang Panginoon sa atin dito. Si pastor ay tagapanguna. Si pastor ay taga-encourage sa inyo. Pero mga kapatid, yung details ng gawain sa church ay nasa sa inyo na. Pag sinabi ng pastor, may outreach tayo, ay hindi na sasabihin, o ikaw magturo. Dapat ando na nilagay sa atin ng Panginoon. Alamin nyo ngayon, ano yung specific ng Panginoon na pinagagawa sa inyo? Dito sa Gethsemane Christian Baptist Church. Ano yung specific na pinagagawa sa inyo personally ng Panginoon doon sa outreach? Wala tayong pastor doon. Wala kayong pastor doon. Pero mga kapatid, ano yung specific? Ikaw ba yung tagapagbigay lang? Sige, offering na ako. Tithes. O ikaw yung magta-tithes ka na, mag-offering ka na, pero sasama ka pa rin sa outreach. May mga ganun eh. Diba? Makakagaan sa ating pastor. Hindi makakabawas ng trabaho sa ating pastor, kundi ang pastor ay makakapalawak pa ng trabaho. Sabi, sige na, pastor na yan. Kaya na ni pastor yan. Alam nyo, sa nakita ko kay Pastor Romeo, hindi siya yung pastor na nakaupo lang eh. Hindi siya yung pastor na, ang dami nang gumagawa dito, sige, matutulog na muna ako. Magpapahinga na. Hindi. Pag nakita niya maraming gumagawa, meron siyang ibang gagawin. Ganun ang trabaho ng pastor. So kaya mga kapatid, huwag kayong matakot na kumuha ng isang trabaho na dito sa church. Kasi yung trabaho na yan ay hindi natatrabaho yung Pastor Romeo. Kundi mayroon siya ulit gagawin, lalong lumalawak. Ang Emmanuel Baptist Church ay lumalawak. Dahil hindi lang kami, itong plano, hindi ako nagplano nito eh. Sila ang nagplano nito, ako sumama lang, nagsuporta lang ako. Nag-drive lang ako. Pagdating dito, driver din nila ako. Hindi ako kasama sa plano eh. Sila ang nagplano, pero dahil lumawak, nagpaplano sila, lumawak ang gawain. May mga young professional. Alam ko, pumunta na rin sila, yung mga young pro dito. Yung mga young people, nagpaplano rin sila. Lumalawak. Ilan lang naman kami, siguro nagre-range kami ng 180 na mga member. Pero alam nyo, lumalawak ang gawain. Dahil ang mga mananampalataya ay hindi umasa sa pastor. Kundi ang pastor ay sumusuporta na lang sa mga mananampalataya na nagpaplano. Kaya, specific, alam niyo, Panginoon, ano ang gusto mong ipagawa sa akin sa Gethsemane Christian Baptist Church. Si Noah, kasama ng kanyang pamilya, kasama ng kanyang mga anak, ay naglingkod sa Panginoon, gumawa at sumunod sa Panginoon. May pananampalataya. Kasi kung wala kang pananampalataya, hindi ka gagawa ng arka sa ibabaw ng bundok. Pangatlo, kanina Old Testament, kanina dalawa Old Testament. Ngayon lumapit tayo ng konti. Pangatlong tao, na tao ng Diyos na may pananampalataya, si Peter. Kilala niyo si Peter, di ba? Si Pedro. Ano ang okasyon na maaalala niyo kay Pedro? Ang isang okasyon na maaalala ko kay Pedro ay, ang Panginoon, habang sila ay naglalakad sa panahon ng Jesus, naglalakad sila, gusto niya ng manalangin. Pero dahil yung mga alagad ay aktibo nga, sumusuporta sa Panginoon, sabi niya, sige, mauna na kayo.
Magbangka na kayo. Sumakay na kayo sa bangka, pumunta na kayo sa ibang ibayo. Mananalangin ako dito. So nanalangin ang Panginoon, lumakad ang mga disipulo, sumakay ng bangka, siyempre sa lupa, lalakad. Pagdating doon sa tubig, sasakay sila ng bangka. So, habang sila ay nagbabangka, ang Panginoon ay nananalangin. Habang nananalangin ang Panginoon, ito lamang mga disipulo niya ay matamang nagsasagwan. Dumating ang panahon na sila ay nasa gitna ng dagat. Sumunod ngayon ang Panginoon kasi sabi ng Panginoon, susunod ako sa inyo. Maya, itong mga disipulo nakakita ng isang parang naglalakad sa dagat. Sabi ng marami, ay may multo! May multo! Nawala na kagad ng pananampalataya dahil sa multo. Di ba? Nung malapit ang Panginoon, nakita ni Peter, sabi ni Peter, Panginoon, ikaw ba yan? Kung ikaw yan, pabayaan mong lumakad ako sa tubig. Ay matindi ang pananampalataya ni Pedro, di ba? Kilala natin si Pedro, talagang matindi ang pananampalataya niya. Sabi ng Panginoon, sige ka, lumakad ka. So lumakad si Pedro, bumaba sa bangka. Nung makikita niya na malalim, siguro kinabahan na rin siya, unusual eh. Hindi niya laging ginagawa yung lumakad sa tubig eh. Lumubog siya dahil sa kawalan, kahinaan ng pananampalataya. Yan yung sinasabi ko po mga kapatid, na kaming mga pastor ay tao rin. Ay minsan, sa kasiga-siga namin, maglilingkod kami sa Panginoon, pero minsan, yung unusual na pala yung nangyayari, na minsan nangihina din. Pero, pananampalataya, marahil, may ganun tayong klaseng pananampalataya. Habang nakikita natin, unusual. Hala, nasa gitna na ako ng dagat, anong gagawin ko? Lumulubog. Nangihina, nawawala ang matinding pananampalataya sa Panginoon. Sabi ni Peter, sabi niya, Panginoon, mamamatay ako para sa iyo. Si Pedro yung nagtaga doon ng nagtaga ng tenga, 'di ba? Nung hinuli si Jesus Christ, may tinaga ng tenga. Yung kapatid noon, habang pinarurusahan, kapatid o pinsan, habang pinarurusahan at ini-interrogate si Jesus Christ, nandoon si Pedro, nakatingin lang, sabi ng kapatid ng kanyang tinaga. Sabi niya, kasama ka ni Jesus, ano? Sabi ni Pedro, hindi ko siya kilala. Pero nung sila ay magkasama ni Jesus at si Pedro, sabi niya, Panginoong Jesus, mamamatay ako, nakasama mo. Sabi ng Panginoon, 3 beses tumilaw akong manok. Ipagkakanulo mo ako. Sabi na doon, kasama ka nila. Hindi ko siya kasama, hindi ko siya kilala. Mga kapatid, may mga ganun tayong klaseng pananampalataya. Sigasig, maliksi. Kaya pagdating doon sa puntong parang, wala ng budget, wala ng tao, kami na lang ni pastor. Wala na. Lahat ay hindi na sumasama. Hindi na rin ako sasama. Tatalikod na rin ako, di ba? Si Peter yun eh. Nung namatay ang Panginoon, inilibing, nandun siya sa libingan. Ano sabi ni Pedro? Sabi niya, mangingisda na lang ako, wala na si Jesus. Di ba? Sino sa atin? Hanggang ay may ganitong klaseng pananampalataya. Pag wala nang sumama, wala nang sumuporta, hindi na rin siya susuporta sa gawain ng Panginoon. Sabi ng awit, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No one go with me, but ako ay susunod sa Panginoon. Inawit siya ng isang seminary student. Galing siya doon sa BBSI. Hindi niya na kaya ang training. 1 year pa lang siya sa BBSI. Umuwi siya ng Palawan. Awit siya, sabi niya, no turning back, no turning back. Baliktad, no? Dapat no turning back sa paglilingkod sa Panginoon. Kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon, no turning back, magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kinakabahan ako dito sa sinasabi ko ito. Pero mga kapatid, challenge ito ng Panginoon. No turning back, no turning back. Magpatuloy tayo, huwag natin kayahin si Pedro. Ano man ang nangyayari sa paikot, huwag tayong huminto. Mayroon mang distraction na nangyayari sa paikot, huwag tayong huminto, magpatuloy tayo. Si pastor na lang ang gumagawa, tulungan natin. Sa isang diakon na lang ang gumagawa, suportahan natin. Ganon ang pananampalataya ni Abraham at sa ni Noah. Abraham at sa ni Noah. Isang tao po, bago po tayo magtapos. Patapos na po tayo. Huwag kayo matulog. Bago ako mag-pray, kilala niyo si Jonah. Tama? Gising na kayo kasi si Jonah na. Si Jonah ay natulog sa bangka. Di ba?
nung nagkakasagsagan ng alon, bagyo, natutulog si Jonah. Ito yung kwento. Jonah chapter 1. Sabi ng Panginoon, Jonah, pumunta ka sa Nineveh. Sabihin mo sa kanila, 40 days, hahatulan ko ang lugar na yan. Anong klase mayroon ng Nineveh? Ang Nineveh ay ang pinakamatinding kasamaan. Lalaki sa lalaki ay nagsasama. Lalaki sa lalaki ay nagtatalik. Babae sa babae ay nagtatalik. Yun ang ayaw na ayaw ng Panginoon. Kalaban ng Panginoon, sabi niya, lalangin natin, lalaki at babae. Magsama ang babae at lalaki. Magpakarami kayo. Galit na galit ang Panginoon doon sa Nineveh kasi nga, lalaki at lalaki nagsasama. Yan, natatakot ako ngayon kasi yung bill ay pwede na ikasal ang lalaki at lalaki, babae at babae. Diba? Sana po huwag mangyari, pag-pray natin yan. Sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Nineveh, sabihin mo sa kanila, 40 days. 40 days na lang, hahatulan ko ang lugar na ito. Ang mga tao doon, papatay talaga. Pag mayroong bisita doon, mabuti na lang, hindi kayo taga-Nineveh, ano? Kasi mga bago kami. Kung kayo ay mga taga-Nineveh, pagdating pa lang namin dito, pagbaba pa lang namin ng sasakyan, yung iba ay patay na. Ganun katitindi ang mga kasamaan ng Nineveh. Malupit sila at hindi sila kumikilala sa Diyos. Mga pagano ang Nineveh. Kaya sila ay kalaban ng Diyos. Sabi ng Panginoon kay Jonah, Jonah, pumunta ka ng Nineveh. Si Jonah ay isang propeta. Tao ng Diyos. Pero anong sabi niya? Umalis siya doon sa kanyang lugar, bumili ng ticket sa Joppa. Anong ticket ang binili niya? Papunta ng Tarsis. Ang Tarsis ay opposite ng Nineveh. At pinakamalayong lugar mula doon sa kanyang nilalagyan. Sabi niya, hindi na ako maabutan ng Diyos sa Tarsis. Pupunta ako sa pinakamalayong lugar para hindi ako maabutan ng Diyos. Para hindi niya na ako mautusan. Propeta yun ha. Propeta siya. Pagdating doon, sumakay siya ng Tarsis. Sumakay ng bangka. At ang mga seaman o yung mga sea persons, yung mga mandaragat na nagpapatakbo ng barko ay mga pagano. Hindi sila nakakakilala sa Panginoon. So naglaya, pumunta sa bangka. Pagdating doon sa laot, andyan ang malakas na alon. Malakas na. Hinampas sila. Hanggang pinapatapon na lahat ng mga gamit. Pinapatapon na lahat ng gamit. At ang natitira, nakita nila si Jonah. Doon sa ilalim ng barko natutulog. Sabi ng kapitan, tandaan niyo mga kapatid, yung kapitan ay hindi mananampalataya. Kasi nagsamba na sila sa iba't ibang Diyos eh. Sabi niya, ano ka pa taong matutulogin? Gumising ka, kausapin mo ang Diyos mo. Baka i-consider niya mabuhay tayo. Pumunta siya sa taas, nagtanungan sila, sino ang dahilan, bakit mayroong ganitong pangyayari. Alam niyo doon sa kanilang paghahanap, naturo nila na si Jonah ang mayroong problema. Nagpakilala siya si Jonah. Sabi niya, sino ka ba? Ako ay tao ng Diyos. May pinapagawa sa akin ang Panginoon. Na-realize ni Jonah. Sabi niya, itapon niyo ako ngayon at tingnan niyo, kakalma ang dagat. Sumunod ang dagat sa Panginoon. Nung itinapon si Jonah, sumunod yung malaking isda. Kinuha si Jonah, nilulong siya at andoon siya. 3 days and 3 nights sa ilalim ng sinapupunan ng isda. Kasama niya yung mga kulapo, kasama niya mga seaweeds doon, umiikot sa kanyang liig. Pinapaikot siya nung bituka ng isda. At doon si Jonah ay nanalangin. Bago siya pumunta doon, na-realize niya na may pinagagawa sa kanya, Panginoon. Nandoon na siya, nananalangin siya. Sabi niya, Panginoon, ikaw alam ko ang kaligtasan. Diyos ng kaligtasan at Diyos ng nagpaparusa. Bumalik siya sa Panginoon. Nakipag-usap siya sa Panginoon, Lord, magpapagamit ako ulit sa iyo. Magpapagamit ulit ako sa iyo. Iniluluwa siya ng isda sa tuyong dalampasigan at doon nagsimula ulit. Alam niyo, tingnan niyo sa chapter 3 ng Jonah, hindi nagbago ang utos ng Panginoon. Jonah, pumunta ka sa Nineveh. Sabihin mo sa kanila 40 days, gugunawin ko na ito dahil sa inyong kasamaan. May pagkakaiba doon. Una, si Jonah ay hindi nagtiwala sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, pumunta ka, natakot siya, pumunta siya sa Tarsis. Kinuha siya ng isda. Sa chapter 3, ang pagbabago doon, tumayo siya,
Pumunta siya sa Nineveh at nangaral at sinabi ang plano ng Panginoon. Alam niyo po anong nangyari? Dahil sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon, pagsunod sa Panginoon, mula sa hari ng Nineveh hanggang sa pinakamaliit na mga tao sa Nineveh ay nag-ayuno. Kumilala sa Panginoon, nanalangin sa Panginoon, nagsisi ng kanilang mga kasalanan dahil sa pagsunod ni Jonah. Pero hindi yung action ni Jonah ang naging dahilan doon. Yung kapangyarihan ng Panginoon. Na dapat sabihin mo lang sa taga-Nineveh, ito ang gagawin ng Panginoon. Kailangan lang ng Panginoon ang iyong bibig. Kailangan lang ng Panginoon ang iyong paa. Kailangan ng Panginoon ang iyong buhay para sumunod sa Panginoon. Hindi na kailangan ng Panginoon ng power. May power ng Panginoon eh. Ang sabi ng Acts 1:8, sabi niya, darating sa inyo ang power kung tatanggapin niyo ang Panginoon bilang salita at pagligtas. At magiging mga saksi ko kayo mula sa Jerusalem, Samaria hanggang sa Judea, hanggang sa kaduluduluhan ng sanlibutan. Ang power ay hindi nasa atin. Ang nasa sa atin ay boses, buhay, at yung lakas na ipapagamit natin na maglingkod sa Panginoon at magsabi, magsisi kayo at talikdan ang iyong mga kasalanan, tanggapin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Kaya mga kapatid, hindi dapat si pastor lang ang umayaw pumupunta doon sa salvasyon. Dapat kayo rin. Kayo rin. Dapat hati-hati. O sige mga kapatid, hati-hati tayo ngayon. Sino ang sasama kay pastor sa salvasyon tuwing Sunday ng umaga? Magtuturo ng mga bata. Sino ang magsa-Sunday tour? Pastor, andito kami. Ano ang gusto mong ipagawa sa amin? Dapat ganun ang uri ng mga mananampalataya. Mayroon ang Gethsemane Christian Baptist Church. Bakit? Kasi po ang mga disipulo ay may mga ganong attitude. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, ang Emmanuel Baptist Church ay mayroon silang ganitong klaseng attitude. Pastor, nandito kami. Mayroon kaming resources, mayroon kaming buhay, mayroon kaming lakas. Ano ang gagawin namin? Ito yung plano namin. Anong gusto nyo mangyari? Support ang mga manggagawa. 3 kami. Hindi kami masyadong nahihirapan. Bukod sa 3 kami, ang mga member ay kanya-kanyang kilos sa kanilang mga ginagawa. Hindi ko alam ang inyong sitwasyon dito mga kapatid. Kasi nga, Friday lang kami dumating ng umaga. Ay, Thursday ng umaga, I mean. Hindi ko kayo nakita lahat. Hindi ako mag-judge ayon doon sa nakita ko nitong ilang araw. Sinasabi ko lang po yung kabutihan ng Diyos sa Emmanuel Baptist Church. Sinasabi ko lang po yung kabutihan ng Panginoon sa akin. Kung paano naging magaan ang aking pagiging manggagawa sa Emmanuel Baptist Church. Sa Palawan, mag-isa ako eh. Ako magwalis. Pagkawalis ko, pupunasan ko yung mga upuan. Pagkapunas ko ng mga upuan, ako nananalangin. I-prepare ko yung mga songbook. Ako ang magpapaawit. Pagkatapos ng papaawit, magsa-Sunday school ako. Pagkatapos ng Sunday school, papahinga ng konti. Worship service, magpapaawit ulit ako. Nung bandang huli, may mga kapatid ng pastor. Pwede ako magpaawit. Yun yung mga... Alam niyo, hinihintay namin sa inyo yun eh. Hinihintay ng mga manggagawa sa inyo yung mga bagay na yun. So, si Jonah, pang-4 na chapter 4, andito si Jonah na naman ulit. So, sa chapter 1, siya ay nag-disobey sa Panginoon. Sa chapter 4, nagtampo siya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, sabi mo, gugunawin mo, sisirain mo ang Nineveh. Bakit ngayon ay nagpapatuloy ang Nineveh? Nagalit siya. Pumunta sa isang lugar, umupo siya sa isang tabi. Doon sa isang tabi, sa mainit na tingkad ng araw, nandoon siya umupo. Pero alam niyo, ang kabutihan ng Diyos sa kanya, nagpatubo ang Panginoon ng isang halaman sa tabi ni Jonah at naliliman siya sa katirikan ng araw. Katirikan ng araw. Sabi niya, Panginoon, sabi mo, paparusahan mo ang Nineveh. Hindi ako nagalit talaga si Jonah sa Panginoon. Kasi nga, ang Nineveh ay kalaban ng Diyos. Bakit? Basta ang tao ay hindi kumikilala sa Diyos, kalaban ng Diyos. Sa Peter, hindi ako magkamali, sa 1 o 2 Peter, sabi niya, pag hindi naniniwala kay Kristo ay Antikristo. Di ba? Ngayon, pag hindi tayo naniniwala sa Diyos, tayo ay mga hindi mananampalataya. Ganun lang yun eh. Sabi niya, bakit mo parusahan? Galit siya sa hindi mananampalataya. Bakit mo hindi tinuloy ang parusa ng Panginoon? Galit na galit siya. Ang tanong dito, sabi ng Panginoon sa kanya, marapat lang ba na singilin mo sa akin at magtampo ka? Dahil yung mga galit sa akin at galit ako sa kanila, hindi ko ipagpatuloy ang pagpaparusa. Bukod doon,
ang Nineveh ay ibang lahi. Ayaw sana ni Jonah na maligtas itong mga taga-Nineveh. Meron ba kayo ganito dito? Yung mga taga-salvasyon, huwag dapat silang makakilala sa Panginoon. Kami lang mga taga-San Mateo lang ang makakilala sa Panginoon. Huwag na yung mga taga-Alicia. Kasi kami lang ang matitino. Kami lang ang tao ng Diyos, yung mga taga-Alicia. Hindi. Ganun ba ang attitude natin? Kung ganun ang attitude natin, ay huwag na talaga tayong pumunta sa Alicia. Pero kung tayo ay kumikilala sa Panginoon at gusto nating maligtas ang mga taga-Alicia sa salvasyon, kailangan nating pumunta, samahan si Pastor Romeo sa bahagi ng salita ng Panginoon. I-review natin ng konti. Ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. Sabi ng Panginoon, magkaroon ng alon para ma-realize ni Jonah yung kanyang pagtatampo sa Diyos, pag-disobey sa Panginoon. Nagkaroon ng alon. Nung inilaglag si Jonah sa dagat, sabi ng Panginoon, kuhanin mo si Jonah. Di ba faithful ang Panginoon? Maraming mga mananampalataya, faithful ang Panginoon kahit hindi tayo faithful sa Panginoon. Katulad ni Jonah. Nung sinalo siya ng isda, nung siya ay nagtakbo sa Panginoon, pumunta siya sa initan, at doon pa rin, sabi ng Panginoon sa tanim, sabi niya, tumubo ka sa tabi ni Jonah. Tumubo. At nagkaroon ng pagsunod ang mga tanim. Mga kapatid, ang Panginoon ay tapat sa bawat isa sa atin. Kailangan natin sukatin ngayon ang ating pananampalataya. Tayo ba ang may pananampalataya mayroon ng pagsunod sa Panginoon? Kung mayroon tayong pananampalataya may pagsunod sa Panginoon, tayo ba yung may pananampalataya? Kaya nating ibigay ang lahat ng inihingi ng Panginoon sa atin. Baka tayo si Peter. Sige Panginoon, susunod ako sa iyo. Pag wala ng budget, at Panginoon, sila na muna, walang budget eh. O katulad tayo ni Jonah. Panginoon, kalaban mo sila, kami lang kakampi mo, huwag natin sila puntahan. Sabi ng Matthew chapter 28, 19-20, sabi niya, humayo kayo at gawin niyong alagad ang lahat ng bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Banal na Espiritu. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng mga pinagagawa ko sa kanila. Tuloy-tuloy yun. Hindi lang tumanggap sa Panginoon. Hindi lang nabautismohan, kundi turuan din natin silang magturo din sa iba. Tulungan din natin sila magturo sa iba. Kaya, tinan nyo, sila ay naturuan ng mga unang mga manggagawa sa amin. Kumukuha na lang kami ng bungay. Nila Pastor Roberto, tinuruan kasi sila mami kung paano magturo. Ngayon, kasama ko na sila sa paglilingkod sa Panginoon. So kami, yung mga bagong mananampalataya, tuturuan din namin sila kung paano sumunod at magturo din sa iba. Dapat po ang Gethsemane Christian Baptist Church ay turuang tumanggap sa Panginoon, turuang magturo para sa Panginoon, at magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Sana po ang pananampalatayang ito ay yung pananampalataya ni Abraham, ni Noah, na walang takip na paglilingkod sa Panginoon. Tayo po yung manalangin. Panginoon, ang Gethsemane Baptist Church, Christian Baptist Church, ay itinatag nyo sa lugar na ito, Ama, para maging ehemplo, maging dahilan para ipahatid ninyo ang masaganang pagpapala